Balita naman po sa lalawigan, kukumpiskahin ng mga otoridad ang sinalakay na malahasyenda na mga pogo ng Big Boss o ng mga pogo Big Boss sa Porac, Pampanga. Noong Sabado nga, sinalakay ng Pampanga Provincial Police ni Governor Dennis Pineda ang nasabing compound. Dito nga nakita nilang isang tunnel na kumukonekta sa dalawang palapag na building papunta sa floating house. Sa parehong raid din, may naaresto raw ang mga pulis na 2 Pilipino. May-ari raw ang mga ito ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpapaupa sa lugar kung saan itinayo ang illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kahapon, sinamahan ng Porac Police ang News 5 para ikutin ang asyenda. Sa unang pagkakataon, ipinakita ang firing range sa likod ng compound. Bukod pa dyan, sari-saring luxury amenities din ang nakita ng mga operatiba. Ayon naman sa mga residenteng nakatira malapit sa compound, White House daw ang tawag nila rito. Simula pa raw noong 2019, may pinapatayo na sa kanilang lugar. Patuloy pang pinaghahanap ang mga Big Boss na nasa likod ng nasabing compound. Ano yung parang KTV? Oo, maraming amenities Parang na. may built-in Yung isa sa mga reporters natin na ikot nila, itong sinasabi na resort mansion na mga Big Boss daw dyan po sa Porac, Pampanga. At natayo daw ng walang building permit. Walang building permit. Samantala, umano'y planado ang pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa kanyang Israeli fiancé. Yan pong lumalabas sa investigasyon ng mga pulis matapos nga pong matagpuan ang labi ng dalawa nitong weekend. Kahapon po iniharap sa media ang 2 dating pulis na pangunahing suspect sa pagpatay. Kinilala silang sina Michael Giang at Romel Abuso. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, away sa lupa ang motibo sa pagpatay. Sinangla raw po ni Giang ang kanyang lupa kay Lopez. Hindi binanggit kung magkanong halaga ng sangla pero nang hindi na po matubos ay hindi na raw po pumayag si Giang na maremata ni Lopez ang ari-arian niya kaya ginawa niya ang krimen. Dito nga pumasok sa eksena si Abuso. Kinuntsaba raw ito ni Giang para po magpanggap na buyer at kunwari ipakikilala kina Lopez at Cohen. Pero bahagi lang pala ito ng balakin nga para patayin ang mga biktima. Sa ngayon po'y 5 suspect sa krimen ang hawak ng mga pulis. Si Giang at Abuso na bumaril sa dalawa, si Jeffrey Santos na tumatayong driver at sina Elias Dondon at Junjun na parehong nagturo sa lokasyon ng mga bangkay. Ayon sa PNP, may 2 pa silang pinaghaharap ngayon na kasabwat ng naturang 5 suspect. Sa iba pang mga balita, 19 ang sugatan sa panibagong insidente ng pagsabog ng mga paputok sa Zamboanga City. Nangyaring pagsabog pasado alas 5 kahapon sa compound ng Marines at City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ididispatcha na sana ng mga otoridad ang mga nasabing firecrackers nang mangyari ang pagsabog. Ang mga nasabing paputok ay mga tirang supply na nakaimbak sa sumabog na warehouse noong June 29. 5 ang patay at 21 sugatan sa nangyaring pagsabog nitong katapusan ng Hunyo. Patuloy namang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima ng panibagong pagsabog. Natagpuan po namang patay ang 2 batang magkapatid sa loob ng isang abandonadong kotse sa Santo Tomas, Pampanga. Nasa edad 5 at 6 na taong gulang ang mga bata. Sila po'y nadiskubre sa loob ng sasakyan na 2 taon pa lang pong abandonado. Ayon sa mga residente, may naaamoy sila na parang patay na aso mula sa kotse. Kwento ho naman ng nanay po ng mga bata, Sabado ho nang huli niyang makita ang mga anak. Inakala raw niyang pumunta lamang ang mga bata sa kanyang asawa na nasa kabilang barangay. Inaalam pa kung paano nga napunta sa kotse ang 2 bata. Ang sinasabi dito, sira daw yung parang lock ng pintuan ng kotse. So nakulong yung mga bata Kaya sa daw, loob. posibleng nakulong yung mga bata. Hindi ito ang unang pagkakataon din na may mga bata na kukulong po sa kotse na abandonado. Meron din pong bilad sa araw yung kotse na doon sa loob yung 2 bata naglalaro, hindi nakalabas at din po nagkaroon ng suffocation. Opo, ito ay malungkot na balita mga kapatid. Samantala, sa pamamaril naman nauwi ang away ng isang magtsuhin sa Bawang, La Union. Ayon sa mga residente, nagsasagutan ng magtsuhin nang bigla silang makarinig ng putok ng baril. Pinaputukan na pala ng tsuhin ang kanyang pamangkin. Tumakas ang suspect pero agad itong naaresto nang maabutan ng mga pulis na nagpapatrolya. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang biktima. Hindi pa malinaw kung ano ang pinag-awayan ng dalawa pero matagal na raw silang mayroong samaan ng loob.
Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.